Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, tutulungan ko kayo makabuo po ng English sentence kung saan ay mauunawaan nyo sa detalyadong pamamaraan. Napaka-importante po niyan, okay? At ang halimbawa ko po ngayon ay ang pagkakaiba po ng preposition to, itong to, dito sa by, itong by. Anong kaibahan nila? Okay? Na kung saan ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa presyo ng isang produkto. Okay po? Kung tumaas ba o bumaba ba. Okay po? So magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ang presyo ay dinagdagan ng 500 pesos. Ibig lang sabihin, kung yung produkto po natin dati ay 1,000, ngayon po, dadagdagan pa natin ng 500 pesos. So, ang mangyayari po sa halaga ng produkto natin ngayon, dati 1,000, ngayon 1,500 pesos na. Magiging 1,500 na. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Yang halimbawa po natin sa Tagalog. Ngayon, ang malaking tanong, paano natin i-English yan? So, ganito po yung tamang pag-English. Yung ang presyo ay, the price is. Yung dinagdagan ng increase by. By po ang inyong gagamitin, hindi to. Kasi oras na to po ang ginamit nyo, ibang ideya na po ang ibinibigay nyo. Hindi nyo na sinasabi na kailangan natin magdagdag ng 500. Na kung saan ay magiging 1,500 po yung halaga ng produkto. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay? So yung increase by, itong is increase by, dinagdagan ng. Okay? Tapos 500 pesos. The price is increased by 500 pesos. Ang presyo ay dinagdagan ng 500 pesos. Ngayon, subukan natin yung bumaba. Ibig kong sabihin ay ito, ang presyo ay binawasan ng 500 pesos. Ibig sabihin, kung dati ay 1,000, babawasan natin ng 500 pesos. So, pag binawasan natin yung 1,000 ng 500, edi 500 na lang ang halaga ngayon noong produkto. So, pag i-English po natin ito, ang presyo ay binawasan ng 500 pesos, ito naman po. The price is decreased by 500 pesos. Okay? Ngayon, dito naman po tayo sa baba, kung saan ay yung by po ay papalitan natin ng to. Okay? So, mangyayari lang po yan kung ganito ang pagkakatagalog nyo. Ang presyo ay itinaas sa 500 pesos. Ang presyo ay itinaas sa 500 pesos. Ang ibig ko lang pong sabihin niyan ay kung ang halaga po ng ating produkto dati ay 100, ngayon po, mabibili nyo yung produkto ng 500 pesos na. Ibig sabihin lang, yung 500 pesos dito ay yan na mismo yung halaga ng produkto ngayon. Hindi po natin yan ipangdadagdag o ipangbabawas. Yan na mismo. Pag ang ginamit nyo po ay preposition to. So pag in-English po natin itong ang presyo ay itinaas sa 500 pesos, the price is increased to 500 pesos. Pag ibinaba naman po, ito naman. Ang presyo ay ibinaba sa 500 pesos. Ibig sabihin, kung ang presyo dati noong ating pinag-uusapan ay 1,000, mabibili mo na ngayon yung produktong iyon ng 500 pesos. So, ang ibig ko lang sabihin, itong 500 pesos na nakalagay dito, yan na mismo yung presyo noong produkto. Samantala dito sa taas, yan yung ipangdadagdag nyo o ipangbabawas nyo doon sa halaga ng produkto dati. Yan ang pagkakaiba ng buy sa to. So, ang presyo ay ibinaba sa 500 pesos. Pag in English, the price is decreased to 500 pesos. So, ganyan kahalaga itong preposition to at by pag ang pinag-usapan po natin ay presyo. Okay po? Ngayon, nagdagdag pa po ako ng matututunan yung iba. Kung ang gusto nyo sabihin ay ang presyo ay the price is. Pag ang gusto nyo sabihin ay ang presyo nito ay
its price is. Okay? Yung its. Yan yung nito. Okay? Pag ang gusto nyo sabihin ay the price of this table is, ang presyo nitong mesa ay. Kayo na pong bahala kung gusto nyo paltan itong table ng upuan, ng chair. Diba? Tapos isa pa, the price of that table is, naglagay ako ng that, sa Tagalog ay niyang. Ang presyo niyang mesa ay, o kaya ito, the price of your book is, naglagay ako ng pronoun na naka-possessive case para masabi mo kung kaninong pagmamay-ari yung ating pinag-uusapang produkto o item. Ang presyo ng iyong libro ay, yung iyong dito, yan yung your. Pwede nyo paltan itong your ng her o his bilang kanyang o their, kanilang o my, aking. Okay? Kayo na po ang bahalang mamili. Okay? So, sana natutunan nyo po ng maigi ang tamang paggamit po ng to or by pagdating po sa pagtaas at pagbaba ng presyo. Maraming salamat po.